naming Pampanga, tiyak pagkain agad ang una nating naiisip. Pero hindi lang pagkain ang aming maihahain dahil Pampanga has so much more to offer. Let's go! Tara, mamasyal tamo! Para sa ating summer adventure, dadaling ko kayo sa iba't ibang pasyalan dito mismo sa probinsya ng Pampanga. Uunahin natin sa aming lugar. Ang lamig-lamig ng tubig. Welcome to my hometown, San Fernando City, Pampanga! Dagat sa loob ng San Fernando, Pampanga. Yes, you heard it right. Kaya naman sa mga dagat na dyan pero tight ang budget, dito sa loob ng San Fernando, Pampanga, meron tayong man-made beach. Paano nyo po na-start tong man-made beach na to? O ang main goal po talaga namin dito is ma-experience ng mga taga-norte kung ano yung beach life nito o experience natin. Yung quality ng tubig laging na-check natin at saka yung condition ng aming sand. Yung sand po, pinapalitan nyo din po yan? Or yan na po talaga true and true? Kasi ang sand namin actually ini-import kasi yan, Miss Nika. At saka totoong sand yan. Oo. Ini-import siya from different countries. Na parang naglalakad ka sa shoreline. Perfect pasyalan din dito sa San Fernando, Pampanga, lalo para sa mga health buff ang Rainwater Park. Ito ay isang wellness park kasi maraming mga open spaces that can be used for different activities. No? So maraming mga nag-walking at saka tumatakbo dito. Then marami na rin mga nag-yoga. Different activities that can be enjoyed by families are done during weekends. That was also developed to help mitigate yung flooding problem dito sa ating syudad. Ang function niya is to hold rainwater as much as almost 4 million gallons of water na rainwater, lalong-lalo na tuwing umuulan para mabawasan yung pagbabaha dito sa syudad ng San Fernando. Mga taga Manila, sinasabi nila, ay, sobrang probinsya ba dyan? Hindi nila alam, kahit dito sa Pampanga, very buhay na talaga yung city, buhay na talaga siya. Sa lahat na activities na ginagawa natin ngayon, lalong-lalo na ngayong tag-init, kailangan natin magmerienda. At tuwing merienda, ano ba yung kinikrave natin tuwing mainit? Halo-halo! So guys, what's interesting about this halo-halo is tatlo lang yung ingredients nila. Yan, beans. Beans. Talagang slow cook beans siya. Smashed. Oo. Kaya sobrang parang Yes. smashed talaga siya. Ito po, Sa Kapampangan ang tawag dyan, halayang gatas damulag. oh, paano? Ano siya? Halayang gatas ng kalabaw. Parang talagang kung aanuhin mo, Parang pure. pastillas po siya. No? Pero pure kalabaw. Gatas ng kalabaw, walang Paano halo. siya nagagawa, hinahalay? Pag, hinahalo talaga yung malaking kawang ganito talagang so, ang hinahalo. tagal, sobrang proseso po pala ng paggawa nito. Yes. And then ito po, Cream corn, the usual na nasa income na cream corn. Yes. okay.
Maya Payaldo Cabalen. Nandito naman tayo ngayon sa Florida Blanca, mga less than 1 hour away sa San Fernando, Pampanga. Ang next natin pupuntahan, Palacol River. Let's go! So, kailangan nating sumakay ng van para pumunta ng Palacol River. Ha! Hello! Mekeni! Tumakas na tayo, takasan na natin ang mundo. Hello po! Magandang umaga. Welcome po sa Palacol River. Magandang araw po. Sa Jose, Florida Blanca, Pampanga. Wow! Hi kuya, pabili naman, saliwa na akong ice cream mo. Ha? Ano ang pangit? Saliwa ng ice cream kuya. So, gusto nila ng ice cream, ipipilit ko. Gusto niyo ba ice cream? Yes! Naku! Alam mo, ito dati nung bata ako, ganito yung lagi ko kinakain. Tingiling-ngaling-ngaling-ngaling, gumagano sila po. Go, anong gusto nyo? Yung pinipig lang, mahal yung salad. Charot! Hindi, sige, salad. O, cheers! Cheers! Ng tubig, guys! Lamig-lamig ng tubig! Alam niyo ba guys na itong Palacol River ay tinatawag ding summer place ng mga lokal dito dahil sa napakalamig at napakalinaw na tubig nito na nanggagaling sa bulubundukin ng Zambales. Kaya naman pag summer, ito yung perfect na pinupuntahan nila. Dahil nga, ayun, malamig. Tingnan niyo yung mga bata nag-e-enjoy sila. They have more than 400 cottages na pwede niyong rentan for as low as 300 pesos. And itong mga cottages na to is handmade talaga ng mga residente dito. Grabe, ang sarap naman ang niluluto ni ate. Nagdederang-derang siya. Pagka nagrenta ka ng cottage dito, pwede kang maghiram ng ihawan dito. So, pwede kang magdala ng mga, ayan, sina ate, nagdala sila ng tilapia, ng bangus, ng hotdog na pwede mong ederang. Ot po, Kenny nga pili yung puntalan ngayon aldongay ni. Presko daw, maganda yung tubig, malamig, at maganda daw yung tanawin. Kaya sila nandito. So, paano po yun pagka, for example, sobrang init, pag summer talaga, yung tubig po ba dito tumitigil, like natutuyo, or tuloy-tuloy talaga siya? Hindi po siya natutuyo. Tuloy-tuloy lang po ang pag-agos ng tubig. Kaya po maraming mga turista o mga ibang mamamayan na talagang nagpupunta dito dahil sa tubig. Tapos, pag tumataas po yung tubig, nakakapunta din dito sa mga bato nito. Umaabot hanggang dito sa Yes taas. po, pero pag sa mga ganung pagkakataon na po ay nagkakaroon na po tayo ng mga protocol na minsan ay pinagbabawal na, lalo na po pag tag-ulan dahil sa lakas ng agos din po ng tubig. Nagasgas ng ilo, dumudulo. At dahil nasa culinary capital of the Philippines tayo, dapat natikman natin ang pinagmamalaking pagkain ng mga Kapampangan. Ito nga po pala yung mga some traditional Kapampangan dishes. We have here the rellenong bangus, tidtad with puto, in Tagalog, dinuguan, kilayin, pansit luglog with pitichan, okoy, sisig, beef caldereta, beef kare-kare, tibok-tibok, and hot batirol. Favorite Kapampangan food ko talaga, hindi na ako lalayo, sisig talaga. Ini kuya, tidtad kay Kuhol. Kuhol. Kami dito sa Pampanga, lagi namin sinasabi na may sarili kami yung version ng samgyupsal, which is itong buro. Buro siya. Masarap siya sa gulay. Isasawsaw mo yung gulay sa kanya, tapos isda. Sarap. Isasawsaw mo dito sa dip niya.
Pag nasa Pampanga ka, masarap yung pagkain, masarap mabuhay, masarap makisalamuha sa mga tao dito kasi lahat ng mga tao dito, lagi silang masaya, very welcoming, approachable, very warm. And yun yung masasabi ko, manyaman tumira sa Pampanga. Para sa 24 oras, ako po si Nika Salamanca, reminding you to sparkle under the sun!